Now, pagdating natin ngayon sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, gusto kong banggitin bilang introduction na minsan sa Bagong Tipan at sa buong Biblia, natatagpuan natin ang mga malalalim, maluwalhating theology na napakadakila, maganda. Pero ginagamit ito minsan sa mga bagay na maliit, mga bagay na tungkol sa buhay natin dito sa mundo. Tungkol, halimbawa, sa pagbibigay. Katatapos lang ng pagbigay ng ating mga kaloob sa Diyos. Minsan isip natin, pera lang yan. Pero, ito'y paglilingkod din sa Diyos. At ginagamit ni Pablo dito sa pangalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, ang isang katotohanan, napakadakila, napakaganda, majestic, tungo sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos upang tulungan ang mga miyembro ng iglesyang yon na maudyok silang magbigay ng kanilang pinangako sa Diyos. Pangalawang Korinto, babasahin ko ang unang 9 na talata rito sa 2 Corinthians chapter 8. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinakaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inasahan, kundi ibinigay nila muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat, kami ay nakiusap kay Tito na yabang siya'y nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Ngunit, yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Sinasabi ko ito, hindi bilang isang utos, ngunit, gaya ng sinabi ni Pastor George kanina, no? Hindi utos. Hindi bilang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag inihambing sa kasigasihan ng iba. Sapagkat, itong huling talata natin, itong focus natin, verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa bunggitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Well, ang malalim na teolohiya dito, yung pagbibigay ng ating tagapagligtas na si Jesus ng kanyang sarili. Ang biyaya ng Diyos na napakadakila. At ginamit ito upang udyukin ang mga kapatiran doon sa Corinth na tuparin ang kanilang pinangako sa Diyos na sila ay magbibigay ng pera upang tulungan ang mga kapatiran sa Jerusalem na naghihirap dahil sa tagtuyo, dahil sa pag-uusig din ng mga Hudyo sa kanila. Naghihirap ang mga Hudyo, mga Kristiyano doon sa Jerusalem. At ang mga iglesia sa buong mundo, kumbaga, nung panahon yon, ay tumutulong, nagbigay, nagpadala ng pera sa mga kapatiran doon sa Jerusalem. Nangako din ang church na ito. Pero mukhang bumagal na sila. Mukhang nagtataga yung proseso ng pagbibigay, ng pag-aabot ng pera
sa mga tao sa Jerusalem. Kaya inuudyok sila, tinutulak sila ni Pablo. Sige, gawin na ninyo. Anong halimbawa ang ginamit ni Pablo para maudyok ang mga tao sa Corinth na magbigay rin gaya ng iba? Well, yan ang topic natin. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon na tayo rin, gaya ng mga tao rito sa Macedonia, ay maging palabigay. Bukas ang puso, handang tumulong, handang maglingkod. Gaya ng ating narinig kaninang umaga sa Sunday School, medyo magkadugtong itong mensahe ngayon sa mensahe kanina. Yan siguro ang plano ng Diyos na tulungan tayo sa ating paglilingkod sa Kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat sa inyong dakilang kaloob sa amin. Ang inyong bugtong na anak na si Jesu Kristo. Hindi namin kayang bayaran yon. Hindi namin kayang suklian yun o ibalik sa inyo ang tama para masasabi namin, kinita namin ang inyong pabor. Higit pa sa aming makakaya ang inyong ginawa para sa amin. Naway hipuin yung puso namin. Ang layunin namin dito sa aming pagtitipon ay dakilain si Jesus gaya ng aming inawit. Purihin kayo ang aming dakilang Diyos. How great thou art. Dakila nga ang inyong ginawa para sa amin. At naway tulungan niyo kami na ibigay rin ang aming sarili tulad sa mga tao sa Macedonia. Tulad sa sinabi ni Pablo rito. Ito ang aming hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ginamit ni Pablo ang dalawang halimbawa para doon sa mga kapatiran sa Corinth para sila'y maudyok na magbigay. Anong dalawang halimbawa? Una sa lahat, yung halimbawa ng mga taga-Macedonia. Mga taga-Macedonia. Well, gusto kong dumating doon sa verse 9, yung halimbawa ni Jesus. Pero dito siya nagsimula. Ang halimbawa ng mga taga-Macedonia. Sinabi niya, ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Yung kanilang pagbibigay, yung kanilang kusang loob na pagbibigay, anong simula nito? Anong ugat nito? Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bukal ng kanilang bukas na puso ay hindi yung kanilang sarili, kundi biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Gusto kong malaman niyo ang biyayang ibinigay sa Macedonia. Now, isipin natin, anong natural sa tao? Ang natural sa tao, yung pag-iisip tungkol sa sarili. Ewan ko kung mga matatanda rito nakakaalala, hindi naman ako nagpo-promote ng pop music, pero may song sa radyo nung, I don't know, 1970s, siguro yon. Wala pa ang karamihan dito sa mundo. Pero may isang kanta sa radyo noon na looking out for number one. Ito ang tanging daan sa success. The only way to the top is looking out for number one, sarili. O yun ang mundo eh. Unahin ang sarili. I-promote ang sarili. Para makilala ka, maging sikat ka, maging successful ka, unahin mo ang sarili mo. Ganoon sa mundo. Natural sa atin yan. Pero, ang nangyari sa mga taga-Macedonia, dumating ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Sila'y binago. 180 degrees na ikot. Imbis na unahin ang sarili, nauna ng Panginoon. Nauna ang mga kapatiran. Ang sarili nasa likod. Ang sarili binaba. Yan ang biyaya ng Diyos. Ito lang ang tanging pagpapaliwanag kung bakit sila naging ganito. Minsan mga tao, may mga taong tinuruan ng kanilang mga magulang, maring lumaki sa tamang pinalaki ng tamang paraan, maring Boy Scout, be prepared, help the old lady na makatawid ng karsada. Pero hindi yun natural sa tao.
Ang natural sa tao, ang pagkamakasarili. Biyaya ng Diyos ang dumating sa kanila. Ano bang sukat ng biyayang nakikita sa kanila? Yung gift nila. Well, tingnan natin verse 3, talatang 3, na sila, well, let's continue, verse 2, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila'y ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang kakayahan, kanilang makakaya. Higit pa. How did they give? Well, okay, isipin natin. Alright? Bilang pastor, ayaw namin na magbigay kayo tapos magutom ang inyong mga anak. No? Hindi yan maganda. Kung ako ay pastor, sasabihin ko sa mga tao, tingnan mo, ang mga anak mo naghihirap, nagbigay ka ng ganitong amount sa church, pero mga anak mo nagugutom. Mga kapatid, huwag ganyan. Kailangan ding isipin yung responsibilidad mo dito sa pamilya. So, isipin na, magbigay ka ng kaya mo. Di ba maganda yun? Pero itong mga kapatid sa Macedonia, nagbigay ng kaya nilang ibigay, higit pa! Dinagdag pa nila. Now, anong halimbawa rito? Inisip ko, alam nyo, nung pastor ko dito sa Muno Community Bible Church, nagturo ako dati tungkol sa pagbibigay. Bihirang mangyari yan. Hindi naman yun ang tema ng aking preaching. Pero, kasi ganitong nangyari, may sinimulan namin ang once a month, meron kaming benevolence offering. Tinutuloy pa, Deacon. Alright, so hanggang ngayon, every once a month, nagbibigay kami ng yung offering panghapon, tinatabi para sa mga nangangailangan sa church. And so, isang member namin, inisip niya, okay, yung mga nangangailangan, pero huwag sana mangyari na sila'y magtamad at i-take for granted nila yung pagbibigay. At meron siyang ibinigay sa akin ng isang article sa magazine, palagay kong ang article na yan, tungkol sa isang pamilya sa Estados Unidos noong panahon ng Depression. So, 1930s yan. Mga magulang ko, naranasan nila yon, mga lolo ko, mahirap. Kung mahirap maghanap ng trabaho, mahirap kitain ng pera kasi lahat, dukha, lahat naghihirap. Tiniis nila yon, naranasan nila yon. Itong pamilya, sa Estados Unidos, sa kanilang church, in-announce ng pastor, malapit ng Pasko, na mangongolekta sila ng offering para sa mga mahihirap sa kongregasyon. So itong pamilya, wala yung tatay, nandun yung nanay, mang-iilan ng anak, at sinabi ng nanay sa kanyang mga anak, magkakaroon ng offering para sa mga mahihirap. So gusto nating tulungan ng mga yan. So, ang ginawa nila, paggabi, imbis na sindihin ng kandila o yung lampara na langis, kasi palagay ko, wala silang kuryente noon nung sa lugar na yon, mga mahirap kung tutusin ang pamilya na ito. So, natulog sila ng maaga. Imbis na kainin, halimbawa, ang baboy, Gigi na lang, galungong. O di kaya imbis na kainin ng broccoli, mga malunggay na nakukuha sa labas. Naghihirap sila, nagtiis sila, nag-ipon sila para doon sa offering na yun, and naka-ipon sila ng $100. Nung panahon yun, malaking pera. Nakaipon sila. So, pagdating ng araw, inilagay nila sa offering plate yung $100 na yun. Siyempre, tago yun. Hindi alam kung sinong nagbibigay. Lihim yan. Nagbigay sila.
And the next week, dumating ang pastor sa kanilang bahay. Kumatok. Oh, pastor! Welcome, pasok ka. Mga kapatid, gustong ipaabot sa inyo, ang kinolekta namin sa church para sa mga mahirap. Kayo yon. At eto na. So binigay niyang supot. Ang laman ng supot, $110. Galing sa kanila yung 100. Yung 10 galing sa iba. Sabi ng anak sa kanilang nanay, Nay, mahirap pa tayo? Now, this is my point. Ganun ang mga Macedonian. Naghirap sila, nag-ipon sila, ang ginawa nila, higit pa sa kanilang makakaya. Para tulungan ang mga kapatid na mas mahirap ang kalagayan doon sa Jerusalem. So, di ba magandang halimbawa yun na inisip nyo, hindi sariling pangangailangan. Anyway, kumain naman sila. JG at Malunggay. Meron silang sapat na tulog dahil waga silang natulog. Nagpasalamat sa Diyos. Namuhay na may kagalakan sa paglilingkod. Kaya ganitong sinabi dito tungkol sa mga taga-Macedonia, higit pa sa kanilang makakaya sila'y nagbigay. Isipin natin ang kasigasihan ng kanilang pagbibigay. I love to read this. Verse 4, sinabi na nakikiusap. Now, mas magandang translation, humingi sila ng permiso, humingi sila ng pabor. Kasi really, the word is begging. Begging. Humingi sila ng pabor. Oh, please, tanggapin niyo ang aming pera. Diba? Kung minsan may pulubing dumarating sa ating pintuan, ganito sila, pahingi ng bigas, pahingi ng lumang damit, pahingi ng kung ano-ano, pera. Pero itong mga pulubi, dumating ng ganito. Eto, pakitanggapin nyo ito. Ganun ang mga humingi, ang hiningi nila, yung pabor ng pagbibigay. Sana marami tayong mga tagapaghingi ng ganito, nakikiusap. Pastor, anong maitulong ko sa iyo? Pastor, mga diakono, anong maitulong ko? Utusan mo ako. Paano kita matutulungan sa trabaho nyo bilang diakono? Maganda yun, yung ganitong klaseng paghihingi. Isipin din natin, verse 5, ang unang deposit ng kanilang pagbibigay. Tingnan natin verse 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay nila muna itong unang deposit, kumbaga, ang kanilang sarili. Bago ang pera. Eto, Panginoon, tanggapin niyo kami, handa kaming maglingkod. Binigay ang kanilang sarili sa Panginoon at hindi lang yon, at sa amin, ika ni Pablo, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang gift ng Panginoon sa kanila, itong kusang magbigay, kusang maglingkod. Ganito ang mga taga-Macedonia. Now, we read of this, tingnan natin ang Filipos 4 uli, verse 15. Filipos 4. Kanina, tinignan natin ito tungkol sa mga tamang pag-iisip. Dito naman, tungkol sa pagbibigay. Filipos 4:15. At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia nakipagkaisa sa amin sa pagbibigay at pagtatanggap, kundi kayo lamang. Filipos, taga-Macedonia yan. Macedonia yan. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli
para sa aking kailangan. Mission ni Pablo. Sinong sumusuporta sa kanya? Para hindi kailangan mag-tent making para makapag-focus siya sa gawain. Mga taga Macedonia. Yan ang sinasabi niya sa mga taga-Corinto ngayon. Ito mga taga-Pilipos, taga-Macedonia, kusang nagbibigay para maituloy yung gawain ng pagkalat ng Ebanghelyo sa buong daigdig. They gave themselves sa Panginoon at sa amin. Maganda yun. Bakit? Yun ang susunod na halimbawa. Bakit ganito mga taga-Macedonia? Na kahit na mahirap, kahit na may pagsubok, kahit na in fact, sinabi niya, may kayamanan ng kahirapan, maraming kahirapan, di kusang nagbibigay. Bakit gano'n ang mga tao? Kung may bisita tayo ngayon, dapat yung isipin nito, ano ba? Anong nangyari sa kanila? Ba't sila naudyok na magbigay? Kawawa naman sila, nagbibigay pa. What's with them? Ito, verse 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit, alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. So, tingnan natin sa pangalawa ang magandang halimbawa ni Hesus Kristo ng pagbibigay. Now, sinabi ni Pablo sa umpisa rito, alam ninyo, nalalaman ninyo. Ibig sabihin, hindi naman ito tago, dito sekreto, hindi ito isang bagay na parang bago lang sa kanila. Oh, ganun ba? Alam nila ito dapat. Tulad kay Pedro nung nangaraw siya sa bahay ni Cornelio, di ba? Sinabi niya, alam ninyong nangyari doon sa Jerusalem, sa Judea, nakarating sa inyong balita tungkol kay Jesus. Ganito rin ang sinasabi ni Pablo, alam niyo ito, hindi kailangan na ako yung magpaliwanag. You know this already. Pero kailangan alalahanin. Kailangan pag-isipan, anong ibig sabihin sa akin ngayon? Nalalaman niyo ang biyaya ni Jesus. Teka muna. Alam niyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Turuin ko kayo, bawat isa, sipin niyo personal. Alam ba ninyo? Kilala ba ninyo? Aware kayo tungkol sa biyaya ni Hesus Kristo? Kilala niyo ba? Sinabi ni Pablo sa Efeso 2, talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, dito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kilala ba ninyo, alam ninyo ang biyaya ng Diyos? Kayo'y naligtas, hindi sa gawa. Alam niyo, tanungin niyo mga tao sa kanto, sa karsada, paano ka pupunta sa langit kung gamitin ang ganong term? Ang sagot ng karamihan, gumawa ka ng mabuti. Ikaw ay pupunta sa langit. Di ba? Yun ang palagay, yan ang pananaw ng karamihan dito sa Pilipinas, sa buong mundo actually. Gumawa ka ng mabuti, okay ka. Anong problema? Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kasama ka dyan. Ikaw din yan. Wala kahit isa. Wala. Kasama ako. Pero alam nyo, may isang gumawa ng mabuti, hindi kasama ng buong grupo na yon. Sino yon? Si Hesus Kristo. Isang sumunod sa lahat ng batas ng Diyos, lahat ng utos niya, tinupad niya, buong buhay niya. Si Hesus Kristo yan, ang tanging tagapagligtas. So, pagbalik dito sa Corinto, taga-Corinto, sinabi ni Pablo, alam niyo ang biyaya ng Panginoon Jesus. Kung kayo ay naligtas, alam niyo, hindi dahil sa aking
mabubuting gawa. Hindi dahil sa aking pagsusumikap. Ito dahil kay Jesus, dahil sa kanyang biyaya. Kaya kinakausap ni Pablo, mga taga-Corinto, and tinatake for granted niya, alam niyo ito, you know the grace of our Lord Jesus Christ. Nalalaman niyo ito. Na ano ba ang biyaya na yon? Paano makita? Well, sinabi niya, una sa lahat, na bagaman siya'y mayaman. Magandang salin sa Tagalog kaysa sa English, kung tutusin. Kasi sa English, sinabi, though he was poor, kumbaga parang dati, though he was rich, excuse me. Though dati siyang mayaman, tapos naging dukha. Na parang nawala yung kayamanan nung naging dukha. Pero sa Tagalog, maliwanag dito, bagamat siya'y mayaman, patuloy na mayaman, hindi na nawala ang kanyang kayamanan. Bakit yan mahalaga? Paano mayaman pa rin tapos naging dukha? Mayaman pa rin. Kasi ginagamit yung idea na yon ng iba upang sabihin, nung nagkatuwang tao sa Jesus, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Iniwan niya sa langit ang kanyang pagka-Diyos, mga katangian niya bilang Diyos, iniwan niya yung kanyang kaalaman ng lahat ng bagay, kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay, kanyang omniscience, omnipresent, yung kanyang pagiging sa lahat ng lugar, iniwan niya sa langit. Si Jesus ay Diyos pa rin. Kaya maganda yung salin sa Tagalog. Bagaman siya'y mayaman, hindi natigil yan. Mayaman pa rin. Gaya ng sinabi sa Filipos 2, maganda din yung maingat si Pablo sa pagpipili ng mga salita. Sa Filipos 2, ganitong sinabi ni Pablo. Let's see the translation in Tagalog. Verse 5. Filipos 2:5. Bagaman siya'y mayaman, dito sa Filipos 2, sinabi, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nakapagkababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Maganda rin kasi sinabi dito, verse 6, bagamat nasa anyo ng Diyos. Hindi naman, bagamat dati ay nasa anyo ng Diyos. Nasa anyo pa rin ng Diyos. Hindi nawala yon. At kinuha niya ang anyo ng tao. Diyos pa rin siya. Naging dukha tulad sa atin. Naging tulad sa atin, puwera lamang sa isang bagay. Wala siyang kasalanan. Tulad sa atin. Kainaanin, kumbaga, dahil nagutom siya, kailangang matulog siya, natulog sa barko, sa bangka, na may alon, tulog pa rin siya. Ibig sabihin, pagod na pagod. Naranasan niya yun. Tulad sa atin, bilang tao. Pero Diyos pa rin siya. Bilang isang Diyos na mayaman, Diyos na makapangyarihan, siya'y naging dukha. Naging dukha. Isipin natin, anong ibig sabihin noon para kay Jesus? Di ba, kinakanta natin mga Christmas carol, veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Diyos na nagkatuwang tao. Diyos pa rin. Nagkatuwang tao. Isipin natin, ano ba yung ibig sabihin? 9 na buwan, ang lumikha ng langit at lupa ay nandoon sa sinupupunan ng kanyang ina. At ang pagsustansya ng kanyang buhay galing sa umbilical cord ng kanyang ina. Nung pinanganak, nagsuso siya sa breast ng kanyang ina. Dependent
umiiyak siya. Yung kanta na The Little Lord Jesus, no crying He makes. Paano yun? Paano malaman ni Maria na siya'y nagugutom? Na siya'y tinutusok ng karayom pin sa kanyang swaddling clothes? Kailangan niyang, tulad sa isang bata ngayon, isang sanggo, umiyak. Weak, crucified in weakness, sinabi sa 2 Corinthians din. Well, he was a baby. He grew in wisdom, stature, and favor with God and man. Kailangang, imagine, the God who knows all things, natutong magsalita. Dada, mommy, tatay, natuto siya. Amazing. He had to put up with yung mga kapatid niya. Tiniis niya ang kanilang pag-uugali. Mas bata sila sa kanya, pero nakakainis minsan ang mga kapatid, ano? Tiniis niya yon. Wala siyang kasalanan. Nung siya ay nagsimula sa kanyang ministeryo, tiniis niya ang sinasabi ng mga Hudyo, mga pare, tiniis din niya ang, let's be honest, kamangmangan ng kanyang mga alagad. Tiniis din niya yun. Matagal na kayo kasama ko at ganyan ka pa rin? Tiniis niya ito. Tiniis niya ang pag-uusig. Tiniis niya ang sakit. Tiniis niya ang pagbugbog sa kanya ng mga Romano, mga Hudyo. Tiniis niya ang krus ng Kalbaryo. Naging dukha. Itong kadukaan ni Hesus Kristo. Para saan? Sinabi dito sa 2 Corinthians 8:9, alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukaan ay maging mayaman kayo. Mayaman na ba kayo kung Kristiyano kayo? Mayaman ba? Pastor, wala kaming sasakyan. Nag-jeep kami dito. Nag-tricycle. Naghirap kami. Mga iba. Alam niyo sa Africa? Bihira sila. Dati, ewan ko ngayon, nung nasa Kenya ako, 1981, ang mga tao naglalakad sa tabi ng karsada kasi wala siyang pamasahe. Ilang kilometer ang ilang nilalakad para pumunta sa church. Kaya nadukha sa mga material na bagay. Kung tutusin, kung ikaw ay Kristiyano, kilala mo ang Panginoon, mayaman kayo kaysa kay Elon Musk, Bill Gates, kung sino man ang napakayaman, billion dollars. Mayaman kayo. Kawawa sila eh. Kung ikumpara natin ang ating sariling kayamanan sa kayamanan nila, yung kayamanan nila, madaling mawala kung bagsak ang economy, ang stock market. Ang kayamanan nila hanggang kamatayan lang. Tayo, ang kayamanan natin, walang hanggan. In my father's house are many mansions. Magpakailan paman. Marami tayong gagawin doon. Anong meron tayo? Hindi naman pera, hindi naman kotse, hindi naman mga investment, hindi naman bahay lupa, hindi naman mga appliance. Ang kayamanan natin, spiritual na kayamanan. Na hindi nananakaw, hindi kinakalawang, hindi nabubulok. Magpakailanman, kapatawaran, bagong puso, pagtanggap sa pamilya ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Imagine, anak ng Diyos. Kinukup niya, hindi lang inampon na parang, okay, dyan ka lang. Kinukup. Mahal na mahal. Anak ng Diyos. At darating ang panahon, gaya ng inawit natin, the Lord will come. Darating ang Panginoon. Tatanggapin niyang lahat ng kanyang mga tao sa bagong langit at bagong lupa. Magpakailan paman. Mayaman ka, kapatid?
Napakayaman. Higit na mayaman kaysa kay Elon Musk, Bill Gates, so kung sino man yun. So, anong aplikasyon sa ating ngayong umaga? Well, pagkatapos isipin natin, pagkatapos ng kanyang ginawa, alang-alang sa atin. Subalit, alang-alang sa inyo, naging dukha upang sa pagitan ng kanyang kadukaan ay maging mayaman. Kaya isipin natin, yung buong proseso, yung tinis niya, yung ginawa niya, para kanino? Sinabi sa Hebrews chapter 12, for the joy set before him, sa kagalakang nasa harapan niya, tiniis niya ang krus. He endured the cross. Parang binalin niyang wala ang kahiyaan noon. Bakit? For the joy. Anong kagalakan ni Jesus? Nagagalak ba ang Panginoon? May kagalakan bang Diyos? Sinabi ng Biblia. Kahit sabihin mo, walang passion ng Diyos. May kagalakan ng Diyos. Anong kinagagalak ng Diyos? Kapatid, ang iyong kaligtasan. Imagine, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na soberano, kinagagalak niya ang kaligtasan ng bawat isang anak niya. Bawat isa sa kanyang mga pinili, yes. Bawat isa sa kanyang mga hinir, yes. Pero kinagagalak niya kung may isang makasalanan na tumalikod sa kasalanan at magtiwala sa Kanya. Yan ang sinasabi ng ating Biblia. Kaya, pupurihin natin ang Panginoon na tiniis ni Jesus ang lahat ng mga iyon. Bumaba siya mula sa langit, tiniis niyang buhay dito sa lupa, tiniis niyang kamatayan, bumangon na siya, umakyat sa langit para sa inyo, mga kapatid. And if that's the case, anong dapat niyong gawin? Well, isipin natin ang mga taga-Macedonia. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. O Panginoon, binigay mong sarili mo para sa akin? Sige, ito ang aking buhay. Mahina lang ito. Hindi naman big deal ito. Ako lang. Pero tanggapin mo ako. Gaya ng sinabi ni Samuel, speak, Lord. Ang iyong lingkod, nakikinig. Utusan mo ako, handa akong sumunod. Minsan tinatanong ako, paano ka nakarating sa Pilipinas? Paano ka naging misyonero? Ano yung sagot? Ako'y naligtas. Nung nakilala ko si Jesus, siya'y tagapagligtas at Panginoon. Hindi pwedeng ihiwalay yun. At kung siya'y Panginoon, hindi niya inutusan lahat na maging misyonero, naging obvious sa buhay ko na ganun ang tawag niya sa akin, sa oportunidad, sa kaloob, sa proseso ng panahon. Pero kung ikaw ay Kristiyano, you are not your own. Ikaw ay binili ng halaga ni Jesus. Ikaw ay Kanya. Paglingkuran niyo siya, lahat ng nasa inyo, buhay niyo, bawat segundo, bawat sandali, ito ay Kanya. Take my moments and my days. Let them flow in ceaseless praise. Take my heart. It is thine own. It shall be thy royal throne. Take myself, and I will be ever, only, all for thee. Yan ang sinasabi ng passage na ito, mga kapatid. Pagbulay-bulayan nyo ang ginawa ni Jesus, alang-alang sa iyo. At kung ikaw ay wala pa kay Jesus, isipin nyo, dakilang, makapangyarihan siya kung paano udyukin ng mga taong makasarili na magbigay. Pero yun ang nangyari. Itong mga taga-Macedonia, nagbibigay ng kusa.
Palagay ko, bagamat siyempre wala tayong 3rd or 4th Corinthians, di natin alam ang naging resulta ng sulat na ito. Pero palagay ko, kung ako'y taga-Korinto at binasa itong sulat sa aming iglesia, di ba maudyok ka ring magbigay na parang nakakaya na mas maraming binigay ng mga mahihirap dyan sa Macedonia. Corinth, that's the commercial center ng Akaya. At mas maliit ang bigay nila kaysa ron sa mga taga-Macedonia. Nakakaya. Kung ako yun, siguro, sige, lalabas ko ng pinaka ko. Ibigay niyo ang inyong sarili sa Panginoon. Pero kung ikaw ay nasa mundo pa, bakit nangyari yan? Paano? Dahil dakila ang biyaya ni Jesus. At ang dakilang biyaya niya na gumawa ron sa mga taga-Macedonia, kaya niyang gawin sa inyo. Isipin niyo, what you really want in life. Gusto niyo maging mayaman tulad kay Bill Gates, Elon Musk, o kung ganyan ako, marami na akong 20 na ang aking kotse. Hindi ko babanggitin ang pangalan nun. 20 na ang kotse, paano i-drive ang 20 sasakyan, sabay-sabay? You know, so what? Pero kung lumang Toyota, di okay na yan. Basta kumilos, gumana pa. Magpasalamat. Wala akong sasakyan. Pero may Panginoon ako. May tagapagligtas ako. May biyaya ako sa buhay. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Ano bang bunga ng Espiritu? Pag-ibig? Maganda yun. Alam niyo, kawawa mga tao, may pera walang pag-ibig. Kawawa sila. Ano pang pangalawa? Kagalakan. Kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, siyempre may pagsubok na dumarating. Minsan may kabigatan ng loob, kaya ang sinabi ko kanina, pero may kagalakan ka. Kawawa yun. Alam niyo, dati nag-Bible study ako dito sa, well, that's the direction I think, Alabang. Sa Ayala Alabang subdivision. Mayaman sila. May swimming pool sa likod, ilan ang kotse. Kawawa sila kasi sa pamilya nila may gulo, may away. Hindi sila naligtas. Nag-Bible study kami ron ni Carol ng ilang linggo. Kawawa sila. Kung ikaw hindi nyo kilala si Jesus, kawawa ka. Kahit anong meron. Pero, alam mo yung sinabi ni Jesus? Hili kayo. Lahat kayong may pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan hindi sa kapaguran dito sa lupa, kung hindi sa paghusga ng Diyos. Pwedeng pumasok sa huling araw na yon, magaan ang loob kasi may tagapagligtas. Siyang tumanggap ng galit at puot ng Diyos sa aking kasalanan, binayaran niya lahat, walang natitira sa akin. Kaya nang sinabi ni Pablo, there is therefore now no condemnation. Walang paghahatol sa mga na kay Hesus Kristo. Kung wala kay Jesus, may kahatulan na darating. O aming kapatid, aming kaibigan dito, magtiwala kayo kay Jesus. Siya ang tanging daan ng kaligtasan. Siya ang tanging tagapagligtas. Walang iba. That's why the Macedonians had a change of heart. That's why the Corinthians had a change of heart. Pati ikaw, pwede rin mangyari sa iyo. Tayo po'y manalangin.